Naintindihan ko yung Web 2, don't get me wrong, naintindihan ko yung mobile, pero hindi ko napuruhan. So, and I'm really excited kasi sabi ko, eto na, sa lifetime ko, ito na yung huling trend. ito na, wala, I don't, hindi ganun, ang technology kasi, almost every 30, 50 years, bago magbago yan, bago mag full blown, bago magmamature. Most likely, the last technology transition na ma-experience natin in our lifetime. Probably the next one will be 30 years from now Wala na yon, di ba? Mahinga na tayo nun. Right? So, kaya ganun ako excited. Kasi, I'm very lucky na naintindihan ko yung technology. So yun. So pwede ka mag-all in pero proceed at your own risk. So nasa iyo yun, depende sa strategy mo. And we have been talking about Bitcoin, the OG. Pero how do you see Bitcoin in the future? Kasi OG siya, pero alam natin mabagal siya. Alam natin na may mga layer 2 and all. Pero how excited are you in the next decades para sa Bitcoin? Kasi I'm sure kaya ang laki ng percentage mo sa portfolio ng crypto ng Bitcoin 50% kasi I'm sure nakikita mo yung promise and potential. How excited are you sa Bitcoin in the future? And the crypto in general. Okay, ganito. I'll tell you a story. You know, nung nag-transition ang market from ang technology from Web 1 to Web 2. Web 1 was the website, di ba? The computer, the PCs and all. Web 2 is the mobile. Lahat na tayo naka-mobile, Android, iOS. During that time, I was on my late 20s probably. Don't have enough capital, wala masyadong experience. Pero naintindihan ko na yung mobile is the future. Naintindihan ko na eto yung future, yung mobile. Yung nagkaroon na ng mga smartphones, alam ko naiintindihan ko na ito yung future. Yun nga lang, wala akong capital. So in short, nung nag-transition yung Web 1 to Web 2, hindi ko siya napuruhan. Kasi wala akong capital Bata pa ako noon. Ano pa, struggling pa talaga na grind lang ng grind, no, nung time na yon. Maliliit pa din yung mga anak ko. So, hindi ko napuruan in short. Nung nakita ko tong transition ng crypto, I started my buying my first Satoshi, no, not a whole Bitcoin. 2018 That's where nung medyo naintindihan ko na. I know Bitcoin ng mga 2012. Si may nagsasabi na sa akin yan, yung brother ko, nasabi niya na sa akin. Pero hindi ako interesado kasi nga, sabi ko wala namang fundamentals, wala namang may-ari, hindi mo alam yung sino, etc. No? So, wala namang earnings, etc. Coming from the stock market, yun ang hinahanap natin. So, hindi ko pinansin. 2018, na medyo naintindihan, nung 2018, sabi ko, nandito pa rin si Bitcoin. Hindi to scam. After 5 years, nandito pa rin Mukhang may something dito. So, that's the time na inaral ko siya. And then sabi ko sa sarili ko, pupuruhan ko to. Kasi magta-transition dito sa technology na to, pupuruhan ko to. So, talking about how excited I am. Okay, I think if you're on my in my age, or even if you're on your probably in 30s, no, ito na yung most likely the last technology transition na ma-experience natin in our lifetime. Probably the next one will be 30 years from now Wala na yon, di ba? Mahinga na tayo nun. Right? So, kaya ganun ako excited. Kasi, I'm very lucky na naintindihan ko yung technology. Naintindihan ko yung Web 2, don't get me wrong, naintindihan ko yung mobile, pero hindi ko napuruhan. So, and I'm really excited kasi sabi ko, eto na, sa lifetime ko, ito na yung huling trend ito na, wala, I don't, hindi ganun, ang technology kasi, almost every 30, 50 years bago magbago yan bago mag full blown, bago magmamature Sobrang tagal.
Di ba? So, baka ito na yung yung sa lifetime on my age, sa lifetime ko, ito na yung huli. So that's why I'm really 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 excited na makita to. Ngayon, whether I'm correct or I'm not, I'm right or wrong, kung mangyayari man, yan, it's okay kasi at least sa akin, ang mindset ko, natutunan ko tong technology na to. Naaral ko siya, kahit papaano, nasakyan ko siya kahit papaano. So, yun lang, yun yung sa akin. And sabi ko nga, habang nandito ka sa crypto, nandito ka sa Bitcoin, pagka inaral mo, Bitcoin na lang, I want to focus on Bitcoin. Makikita mo kasi na yung mga dating mga may ayaw ng Bitcoin, yung mga nasa TradFi, di ba? Dati ayaw nila ng crypto. Crypto is a scam. Crypto is trash. Huwag kayo dyan. Alright? Ngayon, they are the ones na nag-offer ng ETF. They're offering it to their clients, etc. So, pag inanalyze mo yun, mukhang mukhang may paglalagyan. Mukhang tama naman yung bet natin. Okay? So, kaya, that's why I'm really, really excited. Ang dami ding mga technologies rin talaga moving forward and especially the younger generation. Kung tayo mga medyo tito-ish, nung inaral natin crypto, parang ako dumugo yung ilong ko. Pero eventually, unti-unti rin naman nalalaman. Yung mga bagets, the younger generation, magiging crypto native sila. So hindi na magiging mahirap for them, especially the new technology. So thank you for for sharing your view on it. That Bitcoin, at least for you, it's here to stay and matagal pa siya. Kumbaga, we are just at the tip of the iceberg. So, as we have been talking about Bitcoin, the OG, yung unang-unang altcoin, yung OG ng altcoin, which is Ethereum, di ba? Ano yung comment mo sa kanya? And do you still like it? Or will it, for example, yung new mga layer 1 would be better? Like, okay ba yung mga Solana? Or okay ba yung Ton, Near, Sui, and say Ethereum? Or do you think si Vitalik Buterin ay talagang ahead of the curve sa altcoins? I think si Vitalik ahead siya sa singing. Okay, siya yung kumanta nitong Token 2049. I don't know if napanood mo. Kumanta siya sa Token 2049 eh. Sabi ko ayos ah. Okay. So, to be honest no, hindi ako kasi techie na tao eh. So, trader ako. So, and I'm more of dun sa nasa speculative nature na trader.